Pakinggan natin ang mga boses na hindi kailanman mapapaos sa pagtatanggol ng karapatan at kapakanan ng kababaihan. Pakiisa tayo sa 2026 International Women's Day Youth Forum. Tara, panoorin natin ito. Sa Pilipinas, malayo na ang narating ng kababaihan pagdating sa karapatan at oportunidad. May mga batas na nagbibigay proteksyon laban sa diskriminasyon at karahasan. At mas marami ng kababaihan ang nakikita sa mahahalagang posisyon, kabilang na sa edukasyon. Sa katunayan, ayon sa Department of Education, mayroong mahigit 735,000 female teachers. Malaking bilang ito kumpara sa mahigit 163,000 male teachers. Ibig sabihin, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga babaeng guro pagdating sa edukasyon. Sa pamamagitan din ng edukasyon, layunin ng United Nations Philippines katuwang ang isang pribadong kumpanya na gamitin ang edukasyon at ang boses ng kabataan para suportahan ang karapatan ng kababaihan. Kailangan nila na ngayon na mas malakas na suporta coming from the private government like the local government unit of Quezon City at lahat ng mga grupo tulad ng United Nations to really ensure that all the things they fight for are backed up and supported at para mabigyan sila ng platforms like this to be able to coordinate and build strong relationships with fellow advocates. Very important to have this dialogue to see if what we are all doing, institutions, civil society, private sector, the communication sector, if we are all doing enough. Don't wait for any permission to lead, take leadership where it is. And I think it's a very powerful message for everybody, especially at community level, where sometimes the social norms, the environment make it harder for them to take a leadership role. So don't wait for permission, take the leadership because we all need it. Kabilang sa mga napag-usapan ng gender wage gap, gender-based violence, reproductive health access at justice system sa kababaihan. Ibinida rin dito ang mga community youth-led project na tumutulong sa kanila. I'm from the Payatas Youth for Peace, an org for peace building and security. And right now, I feel very enlightened and at the same time, I feel very empowered as a woman kasi yung mga napag-uusapan dito, hindi siya madalas na pag-uusapan sa isang localized at mas maliit na komunidad. So, mas nakaka-empower na ang dami namin ngayon. So, it just means na madami ang interesado, madami ang may gusto ng more empowered women sa kanilang communities. Isa lamang ito sa mga inisyatiba na patuloy na ginagawa para sa kapakanan ng bawat babae. Ngayong Women's Month, iparinig natin ang mas malakas na boses ng kabataan at komunidad para sa kababaihan. Happy Women's Month sa ating lahat ng mga kababaihan at sana hindi maging hadlang ang pagiging babae natin, hindi siya hadlang sa pagiging leader, pagiging isang bahagi ng mas malaking komunidad at magkaroon ng mas madami pang oportunidad para sa ating mga buhay at para sa ating kapwa kababaihan at kapwa-tao.